bago ka mag-comment, ayun, pakinggan mo muna kung bakit na-terminate si Kabayan. Lagay muna natin ito dito. Market size. Ayun nga, maglaba muna tayo ng pan talaga. And kanina umaga is naglaba ako ng mga damit ko sa washing machine. Ang hindi ko lang wina-washing machine, grabe naman itong pan ko. Yat-yat naman na, oy. Yung mga underwear ko kasi hindi ko sinasama doon sa mga damitan ko. Ito lang yung hinahand wash ko. Nagmula nung dumating ako dito, tapon ko na nga to. Sira naman na yung pan ko, grabe ay. Ang laki ng sahod, di makabili ng pan. And anyways, hindi na nga pala ito yung topic natin ngayon. Ito mga kid size, na-terminate si Kabayanan dahil sa akin. Ay, dahil ba sa akin? Wait lang. Ganito yun. Nag-message si Kabayan na nung last week na yun nga, yung passport niya is umutang siya doon sa Mongkok, sa Chinese yun, pero hindi yun lending. Parang lending na din yun, pero parang walang license. Yung hindi kagaya sa mga talagang utangan na may license. Is, pag umutang ka kasi doon daw kasi sabi niya, pag umutang ka doon is kailangan ibigay mo ang passport mo sa kontrata sa kanila. Sabi ko, ha? Hindi ba pwedeng Xerox? Yun daw talaga ang requirements niya, yun Chinese na yun. And then, pero marami sila, mga Indonesian at saka mga Pilipina. And then, yun, patapos na yung kontrata niya. Ang gulo ko magkwento, no? Yun, umutang siya and then, binigay yung kontrata at saka yung passport niya. And then 3 months na siyang umutang. Ngayon is patapos na yung kontrata niya sa February. Oo, February yung sabi niya. So, yung amo niya is tinatanong siya na kunin yung passport. Tinatanong niya yung passport ni Kabayan na kailangan daw nila kasi i-renew siya ng amo niya. Hindi niya sinabi sa amo niya na wala sa kanya. So, ang ginawa niya is umutang sa isang friend niya para i-fully paid niya yun para makuha niya sana yung passport niya. Ito yung nangyari. Nung Sunday, meron na siyang nautang sa kaibigan niya, fully paid na sana niya. Pagdating na daw niya doon sa Mongkok, sa building ng inutangan niya is may ni-raid yung inutangan, yung bahay nung Chinese na yun na inutangan nila ng pera. So, lahat ng passport doon ng mga Pilipina, Indonesia is nakuha ng pulis. Iba naman yung ni-raid sa central sa cellphone, iba yun. Ito is illegal talaga din. And then, ang sabi ko sa kanya is, antayin mo na lang. Umiiyak siya nung Sunday. Tapos sabi ko sa kanya is, antayin mo na lang na at tanungin ka ulit ng amo mo. Sakto na Monday daw at tinanong siya ng amo niya na pupunta sila sa agency para mag-renew ng kontrata niya is, yun nga, sinabi niya sa amo niya. Sabi ko, i-open mo na sa amo mo kapag tinanong ka. Ayun, inopen sa amo niya kasi mabait naman daw yung amo niya. So, inopen na sa amo niya, ayun, terminate on the spot pagka sabi niya sa amo niya, pack your things. Sabi daw ng amo niya, hindi na kinonsiderate ng amo niya, basta sinabi daw ni amo niya na pack your things. Ayun, pinababa siya. Andito sa building na, pero hindi ko na binag or kasi baka makita daw nung wag ko na daw babanggitin ang pangalan niya or any na sa kanya kasi baka makita daw ng family niya. So, respeto sa kanya, hindi ko binag or nung nag-uusap kami. Sabi ko, na lang, punta ka na lang sa Philippine Consulate, ka doon kung paano mo yung kukunin ang passport mo sa police and then kung paano ka makakauwi sa Pilipinas na wala kang passport. So, yun. Kaya ko senior to mga kitsize para lesson learned ba sa mga kapwa natin OFW. Pwede naman tayong umutang pero wag yung ganun na ibigay natin yung passport natin kasi pwede naman yung Xerox siya. Pwede yung Xerox mga ganun pero yung talagang ibigay mo yung passport mo, pwede din nila kasing gamitin yung passport natin na umutang sa iba. Tapos sa atin yung nakapangalan sa atin. Kaya yun, ingat-ingat lang mga kid size. Yun lang. Hindi ko pa tapos yung labahin ko.